pamilyang Duterte, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At inamin ni General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So ipaharap natin si Presidente Duterte. Isang nakakagulat na revelasyon, mga kaibigan, ang binitawan ng isang ex-Chief Justice ng bansa. Isiniwalat kasi niya ang isang expose na hindi pa ibinabalita kailanman patungkol sa pamilyang Duterte, lalong higit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay ex-PNP Chief General Bato de la Rosa. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ex-Chief Justice Sereno binanggit na ang pamilyang Duterte ay accountable daw para sa extrajudicial killing noong panahon ng drug war. May mga pahayag na gumigising sa bayan, mga salitang hindi madaling kalimutan. Ngunit ang sinabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno kamakailan ay tila mas malalim pa sa inaasahan ng marami. Ang mga pamilyang Duterte sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings, ika pa ni Sereno. At itong pakinggan, mga kaibigan. Ang mga pamilyang Duterte, pangunguna ni Pangulong Duterte, ay dapat humarap sa sakdal ng extrajudicial killings. Sa unay tila pamilyar ang tono, ngunit ang mga susunod niyang detalye ay tila nagpapaikot ng pag-iisip at nagdadala ng bigat na hindi madaling baliwalain. Bilang dating Chief Justice, sinabi ni Sereno na nakita niya mismo ang mga dokumento kaugnay ng mga insidente ng pagpatay noong drug war. Ngunit hindi lamang ito simpleng listahan, mga kaibigan, ng mga kaso. Ika pa ni Sereno, sa masusing pag-aaral na halata ng Korte Suprema ang isang hindi maitatangging pattern. Ika pa niya, pare-pareho ang baril, ang mga armas ay tila inilalagay sa kaliwang kamay ng mga biktima kahit ang karamihan sa kanila ay kanang kamay. Hindi ito kwento ng isang isolated na insidente. Kung tutuusin, tila may sistematikong disenyo, ika pa niya, isang manipulasyon na hindi may tatanggi. Halika, pakinggan natin ang dating Chief Justice. Nung ako ay Chief Justice, nakita ko mismo yung mga dokumento, no? Ang ginawa ko noon, tinignan ko ng husto yung mga reports, pati ng mga ibang mga international commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril, yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. Ngunit bakit tila walang nangyayari? Paliwanag ni Sereno, maging ang dating hepe ng PNP, si General Bato de la Rosa, ay umamin na walang malalim na investigasyong ginawa. Para bang may namumuong tanong, kung walang investigasyon, paano may papakita ang katarungan? Ngunit, hindi lamang ito tanong ng katarungan sa korte, kaibigan. Ito ay tanong ng katarungan para sa bawat pamilyang nawalan. At dito nagiging mas mabigat ang usapin. Ayon kay Sereno,
Matagal nang hinihintay ng Korte Suprema ang mga investigative reports mula sa PNP, ngunit ang mga dumating puno ng inconsistencies, mga pattern at walang malinaw na larawan ng katotohanan. Kaya't ang tanong, ano ang sinusubukang itago? Pakinggan pa natin si Sereno. At inamin ni General Bato de la Rosa na wala pa silang totoong investigasyon na nagagawa. In fact, ang tagal ng paghintay ng Korte Suprema na isumite nila yung mga investigative reports. At nung dumating, makikita mo parang yung mga papel na nakita namin ay pare-pareho, may pattern na parang hindi unique crime incidents report or killing incidents report, no? Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa kabila ng tila pagbabaliwala sa mga ebidensya noon, umusad na ang proseso. Ang International Criminal Court ay nagkakaroon ng masusing pagsisiyasat. Ayon kay Sereno, hindi basta-basta kumikilos ang ICC. Kung nagkaroon sila ng resolusyon na mag-imbestiga, nangangahulugan itong may nakikita silang dapat aksyonan. Hindi ito usapin ng paghihiganti, diin ni Sereno. 2016 pa lamang ay nilalabanan ko na ang mga pulisiya ni Duterte. Ito ang prinsipyo ko noon at hindi ito nagbago kahit kaunti. Kaya't ang panawagan niya ngayon ay mas simple ngunit mas matapang. Ipaubayan natin ang proseso sa hustisya. Ika pa niya, tulungan natin ang ating gobyerno at ang ICC na maimbestigahan ang mga aligasyong laban kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Sereno. Atin pa siyang pakinggan, mga kaibigan. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, no? Kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami ho siyang kailangang panagutan. Ngunit saan ito hahantong? Sa wakas, tila may liwanag sa dulo ng mahabang dilim. Kamakailan, sinabi ng Department of Justice na magko-cooperate sila kung hihingi ng tulong ang Interpol. Isang bagay na tila imposible noon, ngunit ngayon ay nagiging posibilidad. Ika pa ni Sereno. Ito ba ang simula ng pagbabagong hinihintay ng maraming Pilipino? Marahil, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang katarungan ay hindi dapat maiwawala sa usapin ng pananagutan. Ika pa ni Sereno. Kaya't ang tanong, sa dulo ng lahat ng ito, handa ba tayong harapin ang buong katotohanan kahit gaano pa ito kasakit? Have mercy, O God. Mateo 5 verse 6. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ang ating bansa ay dumaan sa mga panahon ng pagdurusa, kawalan ng hustisya, at mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit ang mga salitang ito mula sa ating Panginoon Hesus ay nagdadala ng pag-asa. Ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ang mga nagnanais ng katarungan para sa mga biktima at katotohanan para sa bayan, ay binibigyang katiyakan na hindi sila papabayaan ng ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, ay hindi lamang tungkol sa panalangin, kundi sa pagkilos na may pananampalataya. Ang ating paghahanap ng hustisya ay isang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at tapang upang harapin ang anumang balakid. Ang hustisya, kaibigan, ay hindi lamang para sa mga biktima, kundi para rin sa isang bayan na nagnanais ng pagkakasundo, kapayapaan at katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyong trono ng grasya. Bitbit ang bigat ng aming bayan at ang aming mga panawagan para sa hustisya. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang aming Panginoon Diyos ng katwiran at katotohanan at naniniwala kaming ikaw ang gagawa ng tamang paghatol sa lahat ng bagay. O aming Panginoon Diyos, sa aming pagninilay sa mga pahayag na aming narinig, hiniling namin ang iyong patuloy na paggabay sa mga lider ng aming bansa. Lalo na sa mga naglalakad sa landas ng hustisya at katotohanan. Bigyan niyo po ng lakas ang mga biktima ng kawalan ng hustisya at bigyan niyo po ng kaliwanagan ang aming bayan upang magkaisa sa tama at makataong layunin. O aming Panginoon Diyos, pagpalain niyo rin po ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng content na ito. Pagalingin niyo po ang kanilang mga puso at bigyan niyo po sila ng pag-asa na ang iyong katwiran
katwiran ay mangyayari sa tamang panahon at sa iyong tamang paraan. Hiniling po namin na kami rin ay magamit mong instrumento ng katarungan at kapayapaan sa aming lipunan. O aming Panginoon Diyos, salamat po sa patuloy na pagdinig ng aming panalangin. At naway pakalinisin kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y aming itinataas alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Hesus, ang aming tagapagligtas at tagapamagitan. Ang lahat ng ito'y aming itinataas sa iyo. Amen.